I am Ira. And I am Chelsea. At kami ang makakahangout nyo before we begin our worship service. And of course, Love Month na kapatid. Kaya naman, if you are watching at our online worship service, pwede mo bang tapikin yung katabi mo o kung nasan ka man ngayon, pwede mo bang batiin yung kasama mo ng I love you kapatid with the love of the Lord. Truly, that love is in the air, Ate Ira, dahil mamaya sa praise and worship pa lamang ay mararamdaman na natin ang unconditional love ng ating Panginoon. So much for that! Alam po namin na may mga first-timers dyan. And of course, we just want to thank you all for spending time with us. Kaya naman, stay tuned kapatid, and later on, continue to be blessed with our worship service. We would also love to recognize you, kaya naman kindly comment #NewHere. All Out 2025 na, kaya naman here's our announcements for the month of February. We are down to the 14th day of our C2S Harvest Challenge. Kaya naman kapatid, tuloy-tuloy pa din ang ating C2S night every Wednesday at 7 p.m. And of course, Ate Chelsea, for this week, we have saved a seat for those who are watching us online. And we will be having a movie night, kaya naman make sure to bring your C2S family with you. And of course, continuous pa rin ang ating Grand Hyaper Network every Saturday, kaya naman make sure kapatid to be part of this movement for the glory of God. Our prayer meetings have resumed. Please be reminded of the schedules na naka-flash sa inyong mga screens. Men's Network every Monday, Youth every Tuesday, Worship Team every Thursday, and lastly, Ladies Network every Friday. Magkita-kita at sama-sama tayong lahat magpalalim sa presensya ng ating Panginoon. See you there, kapatid! And prepare yourselves for this once-in-a-lifetime experience wherein your life will never be the same again. Because our Ignite is finally happening on March 7 and 8. Kaya naman, make sure to clear your calendars and make sure to dedicate your time to this 2 days retreat, kapatid. Kaya naman, see you there! And of course, our Transformers fundraising is still ongoing. And the church is looking for people who are willing to invest in God's kingdom. For those who are part of the Project 70, you may turn in our pledges anytime to your Word Heads or to Sister Mylene de la Cruz. And of course, kapatid, please be guided accordingly. Our morning worship service time slot has been adjusted from 8:30 a.m. to 9:30 a.m. This will be effective today. Kaya naman make sure to still bring your friends and family with you. Kaya naman, kita-kits kapatid! Calling all the next in line leaders! Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong mentoring with Pastor Rexon Toseno, Senior Pastor of Church of God Subic, every Sunday at 4 p.m. That is all for our announcements. Kaya naman kapatid, tune in because God is about to do something great through this online worship service. Make sure to tag your family and friends to connect with them and to share the love of God. And now, get ready to be embraced by His immeasurable love and to experience His Shekinah glory. Once again, I am Ira. And I am Chelsea. God bless and see you later after the service. Praise the name of the Lord. Come on! Pwede ba tayong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon? Hallelujah! Pwede ba yung pinaka-the best na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! Sige po yung pinaka-the best na palakpak! Come on! Give your best clap offering! Woo! Sige po, itodo mo yung palakpak na yan! Come on! Hallelujah! Hallelujah! At pwede ba tayong sumigaw ng hallelujah? In 1, 2, 3! Hallelujah! Parang may mas ilalakas pa po. Come on, in 1, 2, 3! Hallelujah! 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 Praise you, Jesus!
pwede po ba bago po tayo awit sa ating Panginoong magsasaya? Po, it's good to be in the house of the Lord, worship His name. At pwede po bang pakibati muna yung ating mga katabi ng magandang hapon, magandang gabi? At sabihin mo, it's good to see you in the house of the Lord. Hallelujah. At dahil po ngayon ay month love daw na po, it is a month of love, sabi nila. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Lord, thank you God. Hallelujah. At ngayon po, bago tayo tuluyang mapuri at sumamba, alam ko na tayo ay pumunta dito sa tahanan ng Diyos na meron tayong desire sa ating puso na maranasan ang pag-ibig at ang presensya ng Panginoon. Kaya naman po bago ang lahat, pwede po bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo o yung balikat ng katabi mo? Pwede po ba siyang akbayan? Pwede po ba tayong manalangin ng sama-sama? Let us invite His presence in this place, Jesus. Oh, we invite you, Lord. Oh, let your presence, oh, Jesus. Oh, we invite you, Lord, in this place. Oh, Lord, Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa araw po na binigay niyo sa amin. Na, Lord, nandito po kami sa inyong tahanan, Panginoon. Unang-una, marami pong salamat sa aming buhay at sa pagdala sa amin dito, Panginoon. And Lord, ang nais po namin, Panginoon, ay maranasan ka, Lord, sa lugar po na ito, Panginoon. We want, Lord, to be filled with your love, with your presence. Kaya naman, Panginoon, as we worship you, let the heaven, Lord, the angels of heaven worship with us. And let there be pouring out of your Spirit in this place, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Lord, we are excited to worship you. Kaya naman, Panginoon, we commit this service to you. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon. Lord, you will do something great today. Kaya maraming salamat, Panginoon. We give you all the honor, all the glory and praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody shout! Amen. Sige po. Pwede ba makita yung mga kamay niya nakataas sa Panginoon? Sige po, itaas natin yan. Sabi mo sa katabi mo, itaas mo yan. Huwag kang mahiya. At pwede ba habang nakataas, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Oh God! Woo! We will give our praise! Hallelujah! Come on, let's give our best worship! Woo! Come on, everybody, clap your hands for the Lord! His anointing overcomes the power of limitations. His goodness overflows through all the generations. His favor, His favor, His favor, His favor gives comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. God, I give my praise to you. I'm counting the blessing, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. God, I give my praise to you. In every season, His more than enough, more than enough. His forgiveness gives freedom, chains are falling down. His favor, His favor, come on, gives comfort to my soul. So I give my all. Pwede ba natin itaas yan? I'm counting the days that you've been faithful. God, I give my praise.
natin palakpak ang mga kamay niya. Come on! Woo! Hey! Sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang sumayaw? I give my praise. Hey! I give my praise. I give my praise. I give my praise. Pwede ba po sabay-sabay tayo, come on? I give my praise. Woo! I give my praise. I give my praise. I give my praise. I give my praise. Come on. I give my praise to you. 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 His favor, His favor, His favor, His favor, His favor, His favor, gives comfort to my soul. So I give my whole. Pwede ba natin itaas yan? Counting the days that you've been faithful. Come on. Gotta give my praise to you. I'm counting my blessing, no more stressing. Got you move like you always Minsan do. pa, I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting my blessing, no more stressing. 'Cause you move like you always do. So I stand up, take my place as I try to love God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. Gotta give my praise to you. Gotta give my praise to you. Hallelujah! Sino yung pinakamalakas na palakpak? Oh, we praise! Woo! Pwede mo ba makita ang mga kamay na nakatas habang pumapalakpak sa Panginoon? Come on! Everybody clap your hands for the Lord! Woo! Come on! All praise in the valley, all praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. Woo. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Can we declare to the Lord? As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. Declare it to the Lord. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. Woo! It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Can we declare? Come on, shout! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, come on, Church of God! Praise the Lord. Oh my, so I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh my soul. Come on, somebody praise the Lord. Can you clap your hands to the Lord? At minsan pwede ba tayong sumigaw ng hallelujah in 1, 2, 3?
praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's no. Come on, lift your hands. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's no. Come on, one more time. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Then come on, wave your hands to the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Come on, church of God, let us rejoice. Oh, I won't be quiet, come on. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep his? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Somebody shout, praise! Pwede ka bang marinig yung mga boses na yan? Come on! Pwede ka bang isigaw sa Panginoon? Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I'll give my praise. Woo! Hey! Hey! And I'll give my praise. Hey! 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 And I'll give my praise. Hey! Hey! And I'll give my praise. Hey! Hey! Hey, I'll give praise. And I'll give my praise to you. 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 Yes, hallelujah. Can we shout Jesus in 1, 2, 3? Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, Lord, we honor you. Pwede ba bang palakpakan pa natin minsan ng Panginoon? Hallelujah. 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 Oh Lord, we worship you. Lord, napakasarap sa presensya mo, Panginoon. And Lord, we are celebrating your goodness, your faithfulness. Just right here, Lord, in your house, in your presence. And let us continue to worship the Lord. Let us read in His Word. In book of Psalms, chapter 34, verse 1 to 4, it says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He heard, and He delivered me from all my fears. It says in the Word of God that I will bless the Lord at all times. Ano man pong sitwasyon ng buhay mo, ano mang estado ng buhay mo, it doesn't matter when you worship the Lord. Because when we worship the Lord, sabi sa salita niya, at all times. Because we are worshiping the Lord because of who He is and what He has done. At kung naging tapat po ang Panginoon sa buhay mo, naging mabuti ang Diyos, pwede mo ba bang itaas ang mga kamay na yan sa Panginoon? Sige po yung pinakamataas, and let us worship the Lord.
this place. Jesus, we welcome you. Let your presence come and move. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come and move. This is the reason why we came here. To encounter you, Lord, to encounter you, God. Hallelujah. Sige po, patuloy natin itaas ang mga kamay na yan as we worship the one true and living God. Yes, Lord. Who is like you, Lord, in all the earth? Much less love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Sing treasure. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Oh Lord, Redeemer of my past and present wrong. You're the holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, Lord, your presence is heaven to me. Oh, we sing your presence, your presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven. Come on, we sing. Oh, Jesus, oh, Jesus. Come on, pwede bang sabihin mo sa Panginoon? Your
face to face. For nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh Lord, Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Pwede ba nating sabay na Panginoon? Come on, raise those hands. Your presence. Sige po, taas mo ang kamay na sa Panginoon. Heaven to me. Yeah, to me. Yeah. So I sing it. Oh, Jesus. Come on, say. Oh, Jesus. Your presence is, we say Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord. Yes, God. Come on, let us worship Him in this place. Within my heart is a melody that was not thought. In the darkest night, it still goes on. The anthem of my God within my heart is a treasure that cannot be bought. When all else is faded, it will not. The presence of my God, oh magnify the Lord. Let us exalt His name together. No one beside you, Lord. Honor and praise are yours forever. Before your throne, in the mystery that can be known, lives in majesty that yours alone. How glorious you are the one who redeems the wrongs that I have done, reigning over all the days to come. How glorious you are. Come on, say, oh, magnify the Lord. Let us exalt. Let
natin sa Panginoon. Oh, let every knee come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is the Lord. Let us join with all of heaven singing, holy. We sing holy, cry out, holy. Let every knee, so let every knee come bow, Lord. Every people that will come to this church will bow down and confess that You are Lord. Lift up your shout. Let us join with all of heaven singing, holy. Cry out, holy. Singing, holy. Cry out, pwede ba natin itaas sa mga kamay na yan? All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of. Come on, minsan pa. All hail King. Come on, give your best worship. All hail the Lord, Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. You are holy. Come on, pwede ba natin itaas sa mga kamay na yan sa Panginoon? Come on, the Lord is in this place. And Lord, allow us to worship You. Accept our worship. Come on. The Lord is in this place. And worship the Lord. Oh, Jesus. Oh, we magnify. Jesus, oh Yeshua, Yahweh. Come on, pwede bang itaas mo ang kamay na yan? Declare the goodness, declare the attributes of the Lord. You are holy, You are mighty, Lord. Oh, we glorify You, Lord. This church will worship You in spirit and in truth, Lord. Every knee will bow and every tongue will confess that You are Lord. Come on, pwede bang itaas mo yung kamay na yan? And let us touch the presence of God. Let us receive the presence and the love that comes from the Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, You said in Your word, God, that You inhabit the praises of Your people. Lord, the reason why we came here is for us to give something, Lord, to You, and that is our heart, that is our worship. Oh Lord, that is us, Panginoon. Lord, we are doing this, Lord, because of what You have done on the cross for us. Lord,
Ang pinupuri at sinasamba namin, Panginoon, ay isang Diyos na buhay, Diyos na tagapagligtas ng bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Lord, thank you, God, for this first Sunday of this month that we are celebrating here in your presence. Marami pong salamat, Lord. Let your love, your presence, and your anointing, Lord, move mightily, Lord, and manifest in this place, Lord. We love you and we honor you. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody will say, Amen. God bless everyone. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, you can have your seats right now. Pwede na po tayo umupo. Amen. So, ayan po, kumukulog. Ayan. Praise the Lord. So, ayan po, kung kayo po ay wala pang upuan, meron ba po dito sa bandang harapan? Ayan, sa mga worship po yung iba dyan. So, tanungin mo yung katabi mo. Amen. Ready ka na ba sa word ng Lord? Amen. So before we do that po pala, meron po ba tayong mga first timer po ngayon? Those who came for the first time, pwede po bang makita yung kamay ng mga first timer natin? Kahit po itaas nyo lang yung kamay ninyo, wag po kayong mahiya. Ayun po, meron tayong mga first timer dito po sa bandang kaliwa. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat po for worshiping the Lord with us. Dito po sa bandang kanan, meron po ba tayo ditong first timer? Wow, sige po, wag kayong mahiya. Wow, praise God. Maraming salamat po. At mamaya po, wag kayong uuwi kaagad kasi po meron po kaming free drink sa inyo and we love to have a fellowship with you. Kahit ang maikling sandali po mamaya, maraming salamat po. So, hallelujah. And today, we will go to the Word of the Lord. At ngayon pong gabing ito, ang pag-uusapan po natin, ang title po ng ating message for today, for tonight is Get Ready for Harvest. Sabihin mo sa katabi mo, Get Ready for Harvest. Amen? Sino po ang handa na sa harvest? Amen? Tatala niyo po ba when we talk about harvest, ano po ba ang naiisip natin? Amen? Di ba po kapag naiisip natin ang harvest, we think of a blessing. Amen? We think of a blessing, we think of a breakthrough. Ang iba naman, we think of souls. Amen? Yung harvest ng kaluluwa. Amen? Sa agriculture naman po, pag sinabing harvest, ito po ang ating nakikita, ito po yung ating naiisip. Amen? Yan po yung harvest ng mga palay, harvest po ng ating mga pananim, ayan po, harvest po ng mga gulay at prutas. Amen? Yung mga nag-prayer and fasting, siguro po talagang naparami po ng prutas at gulay kagaya ko. Amen po, no? Kaya, ayan po, harvest. Amen? When we talk about harvest, we think of these things. Amen? Or kaya naman po, baka po ang iniisip natin, ito po yung harvest ng mga isda. Amen? Harvest ng mga isda or in other thing, amen, harvest of souls din po. Amen? Get ready for harvest. At gusto po ng Panginoon na ma-ready tayo. Sino po ulit dito ang gusto ng harvest sa kanyang buhay? Magsabi ng amen? Amen? Alam niyo po ba, marami po ang gusto ng harvest, but not everyone are ready for harvest. Marami po ang may desire ng harvest sa buhay nila, makita yung mga yan, but not everyone prepared for harvest. Amen po. Marami pong nagdi-desire, amen, na magkaroon ng harvest sa buhay nila, but they don't do the requirement of harvest. Amen po ba? Andiyan po tayo? Because harvest is not an accident. Hindi po aksidente ang harvest sa ating buhay. Harvest is a fruit of your intentionality. Amen. Yung mga nag-harvest, yan, nag-alaga yan, yung mga umani, nagtanim yan. Amen. Kaya po meron po silang tinatawag na harvest sa kanilang buhay. Amen. At kung tayo po ay gusto ng harvest, amen, we need to prepare, we need to get ready, we need to position ourselves for the harvest. Amen po. Kaya po ang pag-uusapan po natin ngayon, if you have your Bible, please read with me in Luke chapter 5, verse 1 to 11. But here we will read yung Luke chapter 5 verse 1 to 5 po muna. Ito po yung story po yung panawagan kay Simon Peter. Yung siya ay tinawag ng Diyos, medyo kakaiba po yung kanyang pagkakatawag kasi kasama nung kanyang calling ay yung pong pag-harvest din. Amen? This is right after the early ministry of Jesus Christ. Yung siya po ay nabaptize, siya po ay natempt, sa Luke chapter 4, makikita nyo po doon, yung siya po ay natempt sa wilderness,
siya po ay tinempt doon sa wilderness, siya po ay the water baptized, and now in Luke chapter 5, He's calling the disciples to be with Him. Tinatawag niya po yung mga disipulo para po mag-join sa Kanya sa mission po na ibahagi po ang good news, ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya ito po yung nangyari kay Simon Peter, na yung kanyang pagkakatawag ay may kasamang harvest sa kanyang buhay. Amen po, nagkaroon po siya ng harvest dito. Ang trabaho po niya, siya po ay fisherman. At mamaya po makikita natin, nagkaroon po ng net-breaking catch at boat-sinking catch sa kanyang buhay. Pero paano ba nangyari yun? Ano ba yung nangyari sa kanya? Ano ba yung kanyang ginawa na makakita po natin dito na pwede nating gayahin so that we will also receive our harvest in our life? Amen? So sabi niya po dito, so it was as the multitude pressed about Him to hear the word of God, then si Jesus po yan, sumusunod sa kanya yung multitude para po makinig ng kanyang salita, that He stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Naghuhugas na po sila ng kanilang lambat, tapos na po silang mangisda at verse 3, sabi niya, then he got into one of the boats, which was Simon. Si Simon Peter po ang may-ari ng isang bangka, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. And when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let your nets down for a catch. Amen? Sige, pakawalan mo na yung iyong net. Sabi sa kanya, at verse 5, sumagot po si Simon Peter. Sabi niya, but Simon answered, said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Amen? Sino po yung ganyan yung sitwasyon ng buhay mo ngayon? Amen? Yung you toil all night or you toil all your life but caught nothing. Amen po, no? Yung parang napapagod ka, gawa ka ng gawa, trabaho ka ng trabaho, okay naman po yung mga yan, but there's nothing produced in your life. Para po si Simon Peter, he toiled all night, amen, but caught nothing, walang huli. Amen? Baka po pumunta tayo dito, kagaya po ni Peter ang ating sitwasyon. Amen? We toil all night, but we caught nothing. But sabi tuloy natin, at your word, I will let down the net. Amen po? So kung titignan po natin, ano ba yung sitwasyon po ni Peter dito? Ano po yung kanyang sitwasyon na maaaring sitwasyon mo ngayon? Na maaaring sitwasyon ko rin po ngayon? Amen? Ano ba yung sitwasyon ni Peter? Yung kanya pong situation? Maybe Peter is frustrated. Amen? Kasi po, siya po ay experienced fisherman. Amen po, ito po yung kanyang buhay, ito na po yung kanyang trabaho ng matagal na panahon. And yet, amen, yung kanyang ginawa sa buong magdamag, walang huli. Walang subukan niyo po ba yun? Yung ikaw, yung nagsikap ka naman, tumodo ka naman, ginawa mo naman yung alam mong tama, binigay mo naman yung the best mo, and yet, wala pong huli. Caught nothing. At nakaka-frustrate po kapag gano'n ang ating sitwasyon. Amen po ba yun? Yung nakaka-frustrate, even ako yung kanyang tinitignan ko yung situation ni Peter, amen po no? Sabi niya, he toiled all night. Ibig sabihin po, he worked hard all night. He gave his best all night, and yet he caught nothing. We are being frustrated when we are in that situation. Hindi ko po alam, baka mayroong ganyan sa atin ngayon. Pagod, amen, napuprostrate tayo. Kasi nagtrabaho ka, nagpagal ka, pero parang walang nangyari. Amen? And maybe, si Peter din po ang kanyang sitwasyon, ano po yung kanyang pakiramdam, baka po siya ay pagod na. Ano po, he is experiencing fatigue right now. Kasi po, he toil all night. Siyempre nakakapagod po yun, napupuyat ang isang tao. All night, siguro po from baka alas 8 ng gabi hanggang kinabukasan, gising siya, nagtatrabaho. Amen? At yung na-encuentro niya si Jesus yung time na yon, maybe yung pagod po ang kanyang nararanasan. Amen? Baka tayo rin po, dahil pagod tayo sa trabaho, pagod tayo po sa ating mga ginawa buong linggo, and we don't see result in what we are doing, nakakapagod naman talaga. Amen? We feel fatigue, amen, when we are in that situation. At, maaari po itong si Peter, maybe ito po yung kanyang pakiramdam, he feel that he is a failure. Kasi ang tagal niya ng ginagawa, experienced fisherman na siya, and yet, ang huli niya, zero. Ang sabi niya, I caught nothing. I toil all night, and I caught nothing. Zero. Amen. Kung ikaw ay matagal na mangingisda at na zero ka,
you feel become a failure. Parang ang hirap tanggapin na na wala akong huli, walang nangyari. Amen? Yan po yung kanyang situation. Pero alam niyo po, si Pedro hindi po nanatili ng ganyan ang kanyang situation. Amen po ba yun? Maybe your situation is just like him right now, but listen to the word of God because this situation can turn around, amen, if you will do what Peter did in his life. Amen. Paano po ba nagkaroon ng harvest sa buhay niya? Yung from zero to harvest. From zero to net breaking, to boat sinking. Amen. Paano po siya na-ready ng Lord sa harvest? Amen. Ang una pong ginawa ni Peter, he allowed Jesus to use his boat. Amen. Hinayaan po niya na magamit ng Panginoon yung kanyang bangka. Amen. Yung siya ay sinabihan ng Lord, pwede ko bang gamitin yung bangka mo? Amen. Alam niyo po, hindi po nagdalawang isip si Peter. Amen. Pwede niyang sabihin na, hindi na, bakit mo gagamitin? Pwede niyang sabihin na, hindi ko pwedeng ipahiram to, precious sa akin to, ito yung yaman ko, ito yung kabuhayan ko. Amen? Pero inalaw niya po ang Panginoong Hesus na gamitin yung bangkang yun. Amen? And what is this? What is this boat? Ano ba kay Peter yung boat na ito para ipagamit siya kay Lord? Amen? This boat is his business. Ito po yung kanyang kabuhayan bilang pong isang mangingisda. Amen. Kapag yung time, by the way, yung time po na yan, yung boat, if you have a boat during that time, you are considered a wealthy person. May negosyo ka eh. Amen. Meron kang yaman. Meron kang say sa buhay. Meron ka pong wealth sa buhay. Amen. Ito po yung kanyang business. Pinaalaw niya na gamitin kay Lord. Amen. Ito po yung kanyang kabuhayan. At itong boat po, ito po yung kanyang occupation. This is what he do for his life. This is what he do for a living. Yan po yung kanyang trabaho at dyan po siya mahusay, dyan siya expert, dyan siya magaling. Amen. At po itong boat na ito po yung kanyang asset. This is something that can produce money to his life. Siguro kapag siya po ay nakakahuli, binibenta niya po yung mga isda na yun at doon po siya kumikita, or baka naman pinang-boat ride niya. Amen. Pwede rin, hindi ko po alam. Amen. But this is the source of his income. Amen. In other words, ito pong boat na ito po ang treasure ni Peter, ni Simon Peter. Amen. Itong boat na ito po yung kanya. Pero alam niyo po ba, hindi po niya ito ipinagkait sa ating Panginoong Hesus. In other words, if this is his business, his occupation, his asset, his treasure, dito po umiikot yung kanyang buhay. This is his life as a fisherman. Amen? Ito po yung kanyang buhay bilang isang fisherman, isang mangingisda. Yan po ang kanyang buhay. And yet, when Jesus comes to him, yung na-encounter niya na po si Jesus, ito po yung sabi sa kanya, hinihiram. Bakit po? Kasi meron pong multitude na sumusunod kay Jesus. And when si Jesus, the multitudes are following him, the people, as the multitude press about him, papunta sa kanya, para to hear the word of God. Wow! Amen po? Yung mga tao sumusunod kay Jesus para para makapakinig ng salita ng Panginoon. At alam niyo po si Peter, hindi niya po pinagdamot yung kanyang boat. Amen? Hindi niya pinagdamot yung kanyang boat. At yung nakita niya na po that he stood by the lake of Gennesaret. At sabi niya po sa may verse 2, and he saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon, yun na po siya, and asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. Wow! Amen? Yun po ang kanyang ginawa, ipinahiram niya, at si Jesus, what a privilege! Amen? Si Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, standing on his boat. Amen. Ganun po pala ang nangyayari kapag pinapagamit natin ang ating buhay. Pinapagamit natin ang ating boat, ang ating business, ang ating occupation, ang ating asset, ang ating treasure kay Lord. Amen. Marami pong tao ang pwedeng makakilala kay Lord. Amen. Kasi yung time na ito, multitudes are following Him. Amen. At ano ang gagawin sa bangka? Doon tutungtong ang ating Panginoong Hesus para Para i-preach ang gospel sa tao. Para i-preach ang gospel. At you know what? Bilang isang mangingisda, si Peter na tumungtong doon ng Panginoong Diyos, what a privilege! What a privilege! What a privilege to run the errand of God. What a privilege na yung isang bagay na meron ka, gamitin ng Diyos ng mga Diyos at Hari
ng mga hari. Amen po ba yun? Kaya po ang maganda po dito, pinahiram niya po yung kanyang bangka. At alam niyo po, nakakatuwa dito, the same boat that He allowed Jesus, use, is the same boat that God blessed beyond measure. Amen? I was clear, yung bangka na pinagamit niya kay Lord, pambihira, yun ang ginamit din ng Lord na pinagpala ng matindi. Amen? And you know what? Every time you allow the Lord to use what you have, amen, that is the same thing that will blessed by God. Papagamit mo yung buhay mo, papagamit mo yung business mo, yung occupation mo, yung asset mo, yung treasure mo kay Lord, the same thing that you allow Him to use, amen, that is the same thing that He will bless. Amen po ba yun? Doon nangyari ang net breaking, ang boat sinking catch sa bangka na yun. Bakit? Kasi ang una pong ginawa ni Pedro ay ipinagamit niya sa ating Panginoong Diyos. Baka po tayo ngayon ay kinakausap tayo. Can I use your boat? And what is your response right now? Amen. Siguro po sa atin, ang sasabihin natin, pasensya na, hindi kasi ito pinapahiram for family use only, di ba? O kaya for business use only. Amen. O kaya sasabihin natin, pasensya na, iba na lang. Amen. Sasarilinin natin. At ano niyo po ang nakakalungkot, bakit? Kapag ginawa po yun ni Peter, pwede niya po, marami po yung kanyang mamimiss. Marami, mamaya sa dulo makikita nyo yung pwedeng mamiss ni Peter if he will not allow Jesus to use his boat. Amen? And that boat represents your life right now. Pwede po yan yung buhay mo ngayon na sinasabi ng Panginoon, anak, gamitin mo na yan para sa akin, para magamit ko yan. Maraming tao pwedeng makakilala, pwedeng ma-born again, pwedeng mashiran ng word ng Lord. The multitudes, amen, are there hearing the word of the Lord from that boat. Amen po ba? Ibig sabihin, yung boat na pinagamit siya kay Lord, naging malaking daluyan ng pagpapala sa maraming tao. When we speak about multitudes, that time speaks thousands in the Bible. Amen. Libo-libo po yung nakinabang. Bakit po? Kasi meron po isang Peter na ipinagamit po yung kanyang bangka. Amen po. I was clear? Amen. Kaya po yan yung una niyang ginawa para to get his harvest. Allow Jesus to use your boat. And second thing that he did, amen, ano pong ginawa ni Peter sa kanyang buhay, amen, kailangan po, we need to go deeper. Sabihin mo sa katabi mo, go deeper. Amen. Kailangan po wala pong harvest sa mababaw. Amen. Wala pong harvest sa mababaw. Sinasabihan tayo, anak, magpakalalim ka. Amen, magpakalalim ka sa pananalangin, magpakalalim ka sa salita ng Panginoon. Amen, bakit ka kaya gustong palalimin ng Lord? Kasi wala pong harvest sa mababaw. Amen, sa shore, amen, ito po ang itsura ng mababaw. Amen, ayan po ang makukuha mo sa ibabaw, sa mababaw. Amen, baka po yung mga basura. Amen, yan po ang nangyayari pag tayo ay nasa mababaw lang. Hindi po tayo nagla-launch into the deep. Amen, ang nakukuha natin ay mga basura lang. Amen, ang napapakinggan natin ay mga basura lang. Basura sa Facebook, basura sa YouTube. Amen, because we don't dig deeper to the word of the Lord. We don't spend time in prayer. We don't spend time in worshiping our God. Amen. Ito po ang meron sa shore. Ito po ang meron po sa mababaw. Amen. Kasabi mo sa katabi mo, go deeper. Amen. We need to go deeper. Amen. Kaya po ito po, yung time na yan, amen, ito po sabi sa kanya ng Lord, when he had stopped speaking, yung tapos na pong nagamit ang boat, sinabihan siya ni Lord. At alam niyo po, ito po ang maganda kay Lord. Pag inaalaw mo na gamitin yung buhay mo, kung ano yung meron ka, the Lord will give you wisdom what to do. Maybe you came here right now, you don't know the direction of your life. Ipagamit mo yung buhay mo, ipagamit mo yung meron ka sa Panginoon, and the Lord will give you direction. At ito po yung sinabi niya kay Peter, when he had stopped speaking, he said to Simon, it is Jesus who is speaking. Ang sabi niya, launch out into the deep. Amen, launch out into the deep. Pumunta ka sa malalim. Amen, pumunta ka sa mas malalim. Amen, ito po yung instruction niya. Amen. Baka po, ang iba sa atin, we don't hear from the Lord anymore kasi hindi mo na inaalaw si Lord na pakinggan mo, na magamit yung buhay mo. Amen. Alam niyo po, the more you allow yourself to be used by God, the more you can hear from God. Amen. Kapag nagpapagamit ka sa Lord, lalo kang mas makakarinig kay Lord. Kagaya si Peter, pinagamit siya yung kanyang boat,
And after the Lord used His boat, speaking to the crowd, sharing the gospel, ang sabi sa kanya, go, deeper, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Amen? Alam niyo po ang iba sa atin, kaya po wala tayong nahaharvest, kasi ang babaw natin. Kaya wala tayong mga disciple minsan na pinagkakatiwala ang Lord sa atin kasi baka ang babaw natin, walang nakukuha sa atin. Baka basura ang naisishare natin sa mga pinapangunahan natin kasi wala tayong lalim sa salita ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Our clear? Amen. Kaya ang instruction sa kanya ng Lord, launch into the deep. God is telling you right now, anak, you need to go deeper. Kaya po ang church natin, meron tayong Ignite, malapit na po yan, March 7 and 8, sana wag niyo pong mamiss. Meron tayong CLDP, amen po, meron po tayong C2S Harvest, meron tayong mga small group, meron po tayong mga prayer time po dito. Lahat po yan nakadesenyo for us to go deeper. Amen, pwede ba sabihin mo ulit sa katabi mo, go deeper. Amen. God will not entrust you bigger things kapag mababaw ka. Amen. God will not entrust you bigger things kapag mababaw ka. Amen. God will not entrust you higher things. Amen. Kapag mababaw ka. Kaya po kung gusto mo pagkatiwalaan ka ng Lord ng malalaking bagay, you want to go higher in your life, in your position in life, in your blessing in life, you want to go higher. If you want to go higher, you need to go deeper. Amen. Ang isang building, pag tinatayo po yan, amen, yung taas niya nakadepende sa lalim niya. Same thing din in our spiritual life, in our life. You want a big blessing from the Lord, a high position, amen, a high achievement, amen. You need to go deeper. Amen. Kailangan magpalalim ka. Kailangan magpalalim ka. Saan ba ako magpapalalim? Sa aking relasyon sa Panginoon. Amen. Kailangan magpapalalim ako saan? Sa aking prayer life. Amen. You have a prayer time. Pinapriority mo ang Lord sa prayer mo. Diyan ka nakakarinig kay Lord. Diyan ka nakakapagsumbong kay Lord. Diyan tayo nakakahingi sa Panginoon. Amen. You need to go deeper in our worship life. Dapat po hindi ka na sinusundo kapag magsisimba. Amen po ba yun? Automatic na kapag linggo, kailangan na kay Lord ako. Ayaw kong ma-miss yung Sunday service, hindi ako nakapag-worship kay Lord. Hindi na ako susuntuin, hindi mo ako kailangang i-remind. Alam ko ang aking responsibilidad bilang isang Kristiyano. Amen? Dahil ang tunay na isang Kristiyano, hindi mo yan pipilitin na magsimba. Amen. Naka-default na sa katawan niya yun. Amen. Ng Holy Spirit na sa kanya, I need to go to church to worship the Lord because, amen, I am a Christian and I am a child of God and I will worship the King of Kings, the Lord of Lords of my life. Amen. Go deeper. At hindi lang po yan, go deeper in your word life. Amen. You know what? If you want more wisdom, amen, hindi po sa Facebook, hindi po kay Google tayo makakahanap ng wisdom. The greatest source of wisdom is no other than the Word of God. Ang sabi ng Bible sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law, do not depart it from your mouth, meditate it day and night, be careful to obey everything written on it, then you will become prosperous and successful. Kung gusto mo maging prosperous and successful sa buhay mo, amen, dapat alamin mo, basahin mo ang salita ng Panginoon. Amen, yan po ang sinabi ng Lord sa Joshua chapter 1 verse 8. Amen, sundin mo, namnamin mo, i-meditate mo, basahin mo ang salita ng Panginoon and that will, sundin mo and that will bring you a prosperous life and a successful life. Amen po ba yun? Amen, yan po ang magdadala sa atin. Amen, and of course, we need to go deeper in our leadership. Amen. Kailangan yung leadership natin ay hindi ampaw. You are leading people to Christ. You are leading disciples. Kailangan nag-grow, nag-level up ang leadership natin. Hindi pa pwede yung last year, ganun ka pa rin. Kailangan may next level. Amen. And for us to go to the next level, we need to go deeper. Amen po ba yun? Our learning, our still here. Amen. And lastly, I will end with this. Paano ba nangyari yung breakthrough sa buhay niya, yung net-breaking catch, na i-ready po siya sa great harvest, inalaw niya na gamitin siya ng Lord yung kanyang boat. Pangalawa, ano po ang kanyang ginawa? Amen, siya po ay nag-go deeper, sinunod po niya ang Panginoon. And lastly, amen, we need to obey His word. Amen po ba yun? We need to obey His word. Alam niyo po, isa po minsan sa mga pinakamahirap sundin ay ang salita ng Panginoon. Amen po ba yun?
Hindi po madali eh. Nabasa mo, pambihirang hirap talaga naman eh. Amen. At alam niyo po, minsan ang Lord, pag nangusap pa siya sa atin, of course, merong logos, may written word na tinatawag, bago meron ding rema. Meron din po yung rema, or meron din po yung voice of the Holy Spirit that is speaking to us, na pinapagawa sa atin. Amen po ba yun? At alam niyo po, minsan ang hirap sundin. Tama po ba? Sino po ang nahihirapan? Ako lang ba? Ang hirap po eh. Ano po? Alam niyo po kung bakit minsan mahirap? Kasi minsan kapag nag-utos ang Lord, minsan it is illogical. It is illogical and it is ununderstandable. Ang hirap intindihin. Amen po ba? Kaya ang hirap minsan sumunod. Pambihira, illogical. Ang hirap intindihin. Pero hindi naman lahat. Minsan may mga direct naman. But most of the time, yung mga nahihirapan tayong sundin, that is illogical in our mind. Amen? Pero dapat, alam niyo po, kapag ka-illogical, amen, dapat tandaan natin that His ways are higher than our ways. Amen? His thoughts are higher than our thoughts. Amen? Ang gagawin pala natin, hindi natin trabahong intindihin, hindi natin po trabaho na alamin kung bakit. Ano po ang trabaho natin? Ang trabaho natin ay sumunod. Bakit? Ang nag-utos sa iyo ay ang hari ng mga hari at ang Diyos ng mga Diyos. Amen? Or even though sometimes you don't understand, amen, but if you know that if it is the Lord who commanded you to do it, please do so. Because our God knows the end from the beginning. He is the Alpha and the Omega. Amen po ba? Alam niya po yung simula. Kaya sabi sa kanya, sabi niya po kay Peter, Simon Peter, but Simon answered, sabi niya, lay down your nets. Itapon mo yung iyong lambat. Sabi ni Lord sa kanya sa may verse 4. Sabi ni Simon Peter, nangangatwiran pa siya muna dito eh. Sabi niya, but Simon answered, said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Amen? Pero alam niyo po, yung binabasa ko po to, yung word na master, ang Greek word niya po ay epistata. Epistata which means commander. Amen? Leader. Ibig sabihin, when Peter called Jesus as a master, andun na po siya, he is ready to obey na. Amen? At yung kanyang dahilan, maaring dahilan din po natin to. Amen? We toiled all night and caught nothing. Amen? Pwede po kasing illogical po yung sinasabi. Ano po? Sabi niya, ginawa niya na. At alam niyo po, si Peter ay experienced fisherman. Tama po ba? At pwede niyang sabihin kay Lord, Lord, ang isda wala sa umaga, wala sa gabi. Amen? Nanghuli na kami ng gabi, wala kaming nahuli. Pwede niyang sabihin, ano po, kay Lord, na I work all night and I'm tired. I'm experiencing fatigue, Lord. Pwede ba wag na muna? Amen? Pwede niya pong sabihin na, pwede niya sabihin na, Lord, nawala na yung mga isda kasi ang dami natin dito, libo tayong nagtipon, maaring umalis na yung mga isda. Amen? At pwede niya sabihin kay Jesus, I know more about fishing. You are a carpenter and I am a fisherman. Amen? Pwede niyang sabihin po yung mga dahilan na yun. Pwede niya sabihin na we already wash our nets. Nilinis na namin yung net. Ano pa? Dudumihan na naman, mauulit na naman. Di ba? We toiled all night and caught nothing. Pwede niyang sabihin kay Jesus na, you know about religion, but I know about fishing. Pero alam niyo po si Peter, hindi niya po sinabi yun. At ano po ang sinabi niya? Amen. Dahil nga po wala silang huli, ito po yung kanyang mga matinding dahilan. I don't know if this is your life also right now. You toiled all night and caught nothing. Amen. Pero alam niyo po, ang sinabi ni Peter, kahit po marami siyang pwedeng sabihin kay Lord na dahilan, hindi niya po sinabi yun. Hindi niya po sinabi yung mga bagay na yun sinabi ko kanina. Hindi niya sinabi na mas magaling ako sa Lord. Hindi niya sinabi na umaga na. Hindi niya sinabi na tinaboy na ng mga crowd yung mga isda. Hindi niya sinabi na mas magaling ako sa iyo. Hindi niya po sinabi. Alam niyo po ang sinabi ni Peter, nevertheless, at your word. At your word, Lord. What a powerful statement. Amen, yung sinabi niya itong at your word, amen, it means a great trust and faith to Jesus. At your word. Amen. At your word, pwede pong nakita niya na, naramdaman niya na, amen, yung pagod, yung hirap, pero sabi niya, at your word,
Maaaring kilala niya si Lord. Amen. At your word, amen, sa salita ng Panginoon, at your word, life came on earth. Amen. At your word, the universe become visible. Amen. At your word, the sun, the moon created. At your word, the life begins on earth. Amen. At your word, let there be light. Amen. Maaaring ito po yung kanyang nakita kay Jesus yung time na yun. Amen. At your word. Amen. Kaya po tayo, how we respond to the word of the Lord. Pag illogical ba, susunod ka pa rin? Pag mahirap bang intindihin, susunod ka pa rin? Kagaya ni Peter, medyo mahirap intindihin yung pinapagawa sa kanya. Pero sabi niya, nevertheless, at your word, I will let down the net. Amen. At alam niyo po, ano po nangyari kay Peter? What happened when he obeyed the Lord? Ano niyo po? May verse 6 na naghihintay pala. Amen? Ano sabi ng verse 6? And when they had done this, ibig sabihin, ginawa po niya, pinagamit niya yung bangka, amen, nag-go deeper siya, nilay down niya yung nets niya, ano po nangyari? And when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. Amen. Yung harvest ay nandoon nangyari. Amen. Ang dami pong huling isda. Amen. Ang dami pong net. Nagkaroon po siya ng net breaking catch. Amen. Kaya po, hindi ko po alam, baka ang iba sa atin, nasa verse 5 ka ngayon. Ano po yung verse 5? Toil all night and quote nothing. But I want to tell you today, get ready for your verse 6. Amen. Sabi mo sa katabi mo, get ready for your verse 6. Amen. Get ready for your verse 6. Yes, you toil all night. Yes, you work hard. Yes, you do everything. You do your best. Amen. But this time, verse 6 is waiting. Amen. When you do the command of God, the word of God, merong verse 6 na naghihintay sa'yo. Ano yung verse 6? This is your net breaking catch. This is your net breaking harvest. Amen. At hindi lang po pala verse 6. Ano ba po? Kapag sumunod ka pala kay Lord, hindi ka lang hanggang verse 6, may verse 7 ka pa. Ano po yung verse 7? Amen. Hindi lang po siya ang napagpala. Amen. So, they signaled to the partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. From net breaking to boat sinking, harvest. Amen. Yung dating frustrated, amen, naging napagpala at ngayon naging pagpapala pa sa iba. Amen, nagiging blessing pa siya sa iba. Amen po, ito po ang nangyari kay Peter. Amen. At hindi lang po yan, ito po ang pinakamatindi. Sabi mo sa katabi, may pinakamatindi pa. Hindi po yung blessing na natanggap niya. Alam niyo kung ang pinakamatinding na natanggap dito ni Peter, yung kanyang, ito po yung revelation kung sino yung kaharap niya. Ano po? Greatest revelation. At anong sabi niya? Sa may verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Amen. Ano po nangyari dito? Amen. Na-reveal sa kanya kung sino yung kausap niya at no other than the Lord of Lords, the King of Kings. The greatest revelation you can have in your life is to reveal who is the Lord of Lords and who is the King of Kings. Kasi sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. Amen. Pinagpala ka na. Amen. Naging pagpapala ka pa, pambira. At ano pa nangyari? Amen. Nakilala mo pa, na-meet mo pa ang King of Kings at Lord of Lords. At hindi lang po yan, but wait, there's more. Ano pa nangyari sa kanya? And after that, amen. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will catch men. You will become a fishers of men. Amen. Ano po nangyari sa kanila? Hindi lang sila pinagpala, hindi lang sila naging pagpapala, hindi lang na-reveal sa kanila kung sino yung kausap nila, na-receive pa nila yung calling nila. Amen. Dito pa yan na-receive yung calling nila bilang ano po, bilang isang disciple ni Jesus, bilang isang fishers of men. Amen? At alam niyo po yung natanggap nila yan. Sabi niya, ito pong matindi. Kapag nakilala mo kung sino yung tunay na Diyos sa buhay mo, yung dating pagpapala ay na hinahabol mo, willing kang iwanan dahil natagpuan mo yung totoong meaning ng buhay.
Amen. Just like what happened to verse 11. Sabi, so when they had brought their boats to the land, the boat sinking catch, the net breaking catch, when they brought their boat into the land, iniwan doon, yung napunta na doon, sabi niya, they forsook all, iniwan yung blessing, they forsook all and followed Him. Bakit? Because they understand that the blesser is more important than the blessing. Amen? The calling is more important than the blessing. Amen? This is what they receive. Amen? Their harvest is so much. Napakarami ng harvest when you allow Jesus to use your boat, when you go deeper, and when you obey His word. This is what will happen. Amen? Ano yung sitwasyon ni Peter nung una? Frustrated, fatigue, failure. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Yung siya po ay inalaw niya ang Lord. Siya ay nag-go deeper. Siya po ay sumunod sa salita ng Panginoon. Amen. Yung kanyang frustration na situation, ano po, laging blessed situation. Amen. Pinagpala yung kanyang fatigue, yung kanyang pagod, ano po, laging become a blessing to other. Maraming mga kasama siya na napagpala. At ano kayo sa from failure, amen, he met the King of Kings and the Lord of Lords. At hindi lang po yan, ano yung kanyang naging sitwasyon, amen, he received his calling in his life. Amen po ba yun? Ito po yung hinarvest na pagpapala, amen, ni Peter. Amen. Kaya po ngayon po gabing ito, baka po ganito rin, babalik po tayo sa unang situation ni Peter. Amen. Baka po ang iba sa atin, we came here frustrated. Pumunta ka dito, gulong-gulo yung isip mo, gulong-gulo yung buhay mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin. Pumunta ka dito, pagod na pagod ka, bakit ba ako dito? Kailangan, dapat nagpapahinga ako, pero napunta ka sa presensya ng Panginoon ngayon. Baka yung iba sa atin dito, amen, you feel failure right now because tumanda ka na, walang nangyayari sa buhay mo, walang accomplishment, parang walang nangyayari, parang tumatanda ka, pero yung buhay mo walang pagbabago. Wala man ng mga napapala. Amen. Maybe Peter's situation is your situation right now. Baka po ito po yan. And I want to tell you right now, it can change, it can be turned around. Amen. When you come to Jesus today. Amen. Kaya po kung yan po ang situation mo ngayon, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Kami o stand up right now. Pwede ba tayong tumayo? May I invite everyone to stand up. Hallelujah. Hallelujah. Today, before we sing this song, I don't know your life. Ang iba sa atin dito, Lord, pumunta ako dito, Panginoon. I am frustrated, Lord. May problema akong malaki na hindi ko alam ang solusyon, Panginoong Diyos. Pero tinala mo ako sa lugar na ito kasi alam ko na ikaw ang solusyon sa problema ko. Mga iba sa atin, pumunta tayo dito, you experiencing fatigue right now, you are tired and weary. Pagod na pagod ka, parang ang dami mong ginawa and you want rest from the Lord today. Or maybe you came here, you feel failure. Para bang wala kang na-accomplish sa buhay. Tumatanda ka na lang pero walang nangyayari. And you feel failure right now just like what happened to Peter. At kung tayo po yan, pwede po tayong lumapit sa Panginoon ngayon. Pwede po bang itaas natin yung kamay natin ngayon? Ipikit mo lang yung mata mo ngayong gabing ito. Hayaan mo na ma-enkwentro mo ang Lord ngayon. Hayaan mo na kausapin ka ng Lord ngayon. Kaya kong ayusin ang frustrated situation mo. Kaya kitang bigyan ng rest if you feel fatigue right now. I can give you victory if you feel failure right now. Just come to me right now. Lumapit ka sa Panginoon ngayon. The Lord is here today. He is waiting for you. It's not an accident that you are here today. Pero dinala ka ng Lord dito kasi alam niya yung nararamdaman mo. Alam niya yung sitwasyon mo. At sinasabi niya, anak, you are in the right place. You are in the right position right now. I am here. I will help you. I can help you. Hallelujah. Kaya ngayon pong gabing ito, amen, as we sing this song, we can come to the Lord. Lord, I need help. Just like Peter, I need help, Lord God. I want you to help me, Panginoon. Lord, kailangan kita, Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi ito, as we sing this song, we will come to the Lord today. Oh!
source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. Oh, you are my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Ngayon pong gabing ito, kung may nilalagay ang Lord sa'yo ngayon na alam mo na kailangan ng panalangin, pwede mo bang lapitan yung tao na yan and just pray for him or for her? Amen. Mara yung tao na yan, nililid ka ng Lord, experiencing prostration, experiencing fatigue, experiencing failure in his life or in her life. Amen. Can you come to that person right now? Can you pray for that person right now? The Lord is leading you right now. Amen. Yung mga leaders natin, pwede ba? Just, if you want prayer right now, just lift up your hands and the leaders will come to you. You don't need to come here in front. Amen. Lord, I need a prayer. I want prayers in my life. Amen. Just lift up those hands. Hallelujah. Sige po, pwede po yung mga leaders natin. Pwede po tayo lumapit at manalangin tayo ngayon. Nakita natin yung mga tao na nakataas ang kamay kahit sila ay nasa upuan. Just pray for them. Just pray for them. They need our prayers. They need Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, God. Yes, Lord. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust. Yes, God. And find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. You are our source. Is Christ alone. In Christ alone, I place my trust. Find my glory in
source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Can we sing this song one more time? In Christ alone. Yes, God. Make this song as your prayer right now. You are my source of strength, Lord. Christ alone. One more time. Sing this In song as Christ prayer. alone. In Christ alone. I place my trust and find my My source of hope is Christ alone. Hallelujah. Panginoon, I pray, Lord God, as we come right now, we encounter you this evening. Maaaring kagaya ni Peter, Panginoon, yung situation namin, yung pumunta dito. We are frustrated, we are experiencing fatigue, we feel we are a failure. Lord, lalabas kami dito na merong clarity yung aming isip, Panginoon. Lalabas kami dito na kami nakapagpahinga, Panginoon. At lalabas kami dito sa lugar na ito na kami po ay matagumpay, Panginoon. Kasi kinatagpo mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. You are our strength. You are our source, O Lord God. You are our God, O Lord God. You are our Lord, Panginoon. You are our refuge, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Dahil ngayong gabi po, Panginoon, pinalakas mo kami. Panginoon, pinagpala mo kami, Panginoon. Kaya salamat, Lord. We are ready for the harvest in our life, O Lord God. Kaya salamat, Lord. We honor you and we glorify your name, Lord Jesus. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. God bless you po. Another day and another wisdom from the Lord. Kaya naman kapatid, feeling blessed? Huwag kang mahiyang ibahagi ang iyong mga natutunan sa iyong pamilya at sa iyong mga C2S group for this week. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita po ninyo ngayon sa inyong mga screens. You may also come here to personally drop your tithes. And for your prayer requests, do not hesitate to send them to us and we'd love to pray for you. And before we part ways, we'd love to pray for you. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful and blessed day that you have given to us. And Lord, we just want to thank you, God, for your word today. And Lord, we do believe, God, that this year is a great harvest of souls. Kaya naman, Panginoon, patuloy mong gamitin ng iyong mga anak to be the salt and light of your people. And Lord, continue to give us the heart full of joy, full of compassion and love for the lost souls. Kaya naman, Panginoon, maraming pong salamat for this kind of privilege na kami ay pagkatiwalaan mo sa ganitong ministeryo, Panginoon. We honor you and we love you, God, in Jesus' name. Amen. Once again, thank you so much for joining us today. We are looking forward to seeing you either online or on-site services. Once more, I am Chelsea. And I am Ira. God bless and see you next Sunday.